Lola, maaari niyo po ba kaming kwentuhan? Oo nga, Lola. Mapo kayo na. Mga apo, kukwentuhan ko kayo ng isang kwento na kapupulutan ninyo ng maraming aral. Ito ay pinamagatang Ang Punong Kawayan. Wow! Sige po! Noong unang panahon, sa isang bakuran... Noong unang panahon, sa isang bakuran, may ilang punong kahoy na may kanya-kanyang katangian. Mabunga ang santol, mayabong ang mangga, mabulaklak ang kabalyero, tuwid at mabunga ang niyog. Ngunit sa isang tabi ng bakuran ay naroon ang payat na kawayan. Minsan, nagpaligsahan ang mga punong kahoy. Tingnan ninyo ako, hitik sa bunga, kaya mahal ako ng mga bata. Daig kita, mayabong ang aking mga dahon at hitik pa sa bunga, kaya maraming ibon sa aking mga sanga. Higit akong maganda. Bulaklak ko'y marami at pulang-pula. Kahit malayo, ako ay kitang-kita na. Ako tingnan ninyo, tuwid ang puno, malapad ang mga dahon at mabunga. Tikayo, kaawa-awa naman si kawayan, payat na at wala pang bulaklak at bunga. Tignan ninyo, wala siyang kakibo-kibo, lalo na siyang nagmumukhang kaawa-awa. Pinagtawanan nila ang punong kawayan. Nagalit si Hangin. Sa narinig niya ang usapan ng mga punong kahoy, pinalakas niya ang kanyang pag-ihip at isang oras niyang galit na lagas ang mga bulaklak, nahulog ang bunga at nabungal ang punong mayayabang kahoy. Tanging ang mababang loob na si kawayan ang sumusunod sa hilip ng malakas na hangin, ang nakatayo at hindi napinsala. Nang matapos ang malakas na hangin, ang mga punong kahoy ay nagtakbuhan at nagtago. Ang santol, mangga, kabalyero at niyog ay nagdalamhati sa kanilang mga pinagdaraanan. Ang mga bulaklak at bunga nila ay nagkalat sa lupa at ang mga sanga ay nagkalagas. Ngunit ang kawayan, sa kanyang payat na katawan ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga sanga ay lumiliyad-liyad sa hangin, subalit hindi siya natutumba. Lumapit sa kanya ang hangin at nagtanong, Bakit hindi ka nahulog, kawayan? Sa aking payat na anyo, natutunan kong maging mapagkumbaba. Alam kong sa buhay, hindi lamang lakas ang mahalaga. Ang kakayahang umangkop sa mga pagsubok ay isa sa mga aral na dala ko. Mula noon, nagpakumbaba ang mga punong kahoy at hinangaan ang kawayan. Ang bawat isa ay natutong pahalagahan ang kanilang mga katangian, ngunit higit sa lahat natutunan nilang ang pagtanggap at pagpapahalaga sa sarili at sa iba ay tunay na kayamanan. At sa kanilang pag-uusap, unti-unting lumakas ang pagkakaibigan at ang pag-unawa sa mga pagkakaiba ng bawat isa. Ang kawayan, sa kanyang kahinahunan, ay naging simbolo ng lakas at katagan sa harap ng mga unos ng buhay.